talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay hindi lang si PRRD kung hindi pati si BP Sara sa ICC. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Harry Roque, may bolang kristal. Papa-aresto na daw itong si Inday Sara at itong si Digong. At mismong si BBM daw ang magpapa-aresto. Yan ang mainit na balita na talagang binlag nitong si Harry Roque. So, manghuhula din pala itong si Harry Roque, di ba? Pero siguro naramdaman niya dahil itong si Harry Roque, guys, kung hindi nyo alam, accredited sa ICC o International Criminal Court bilang isang abogado. Dalawa lang yan tsaka yung isa itong si Christina Conti na mga lawyer na mga biktima ng war on drugs. So, yun ang sabi niya guys, ipapa-aresto na daw itong mga kaman to. Sabi niya, may posibilidad na mga second quarter guys. Second quarter ng ng 2024, siguro mga April, May or June, second quarter, di ba? So yun ang mainit na balita na kumakalat. At ang sabi pa ni Roque, na hindi na pala itong si Romualdez mga nagbubutos nito, kundi mismong si BBM na. Kaya ngayon talagang kinakalat na ito ng mga DDS na talagang itong si BBM ay nakikipag cooperate na sa ICC. Sa una i-deny lang sabi ni Roque, tapos maghuhugas ng kamay pero siya pala yung may utos. So parang kagaya ng ginawa ng NTC, di ba, sa SMNI. Sinuspended sila, di ba? Suspended yung SMNI for 60 days. So ngayon, dahil pinasuspend dito, ang gumalaw dito yung Kongreso, di ba? Nagkaroon sila ng hearing, pinasa nila sa committee na for suspended yung SMNI. At yun na nga, kalaunan, sinasabi ng mga DDS na naghugas kamay itong si BBM, lalo na itong si Roque. Dahil siya naman talaga yung may utos nito. So, ibig sabihin guys, itong si Roque talaga direkta ng tinuturo itong si BBM at hindi na itong si Martin Romualdez na dati, ito yung binabanatan nila. Kahit ang mga DDS vloggers, di ba? Itong si Romualdez, siya may pakana ng lahat. Di ba? Tapos itong si Lisa Marcos, na asawa ni BBM. Yan ang mga tinuturo nila. Dati, ayaw pa nilang batikusin si BBM. Pero ngayon, iba na. Talagang dinirekta na ni Roque na mga DDS. Talagang kay Bongbong na ang kanilang pagbanat ngayon. Kaya sabi nila, hindi na si Romualdez to o si Lisa Smugs, yung tawag nila, di ba? Kay Lisa Marcos, si BBM na mismo. So, panoorin muna natin guys yung kanyang video ni Harry Roque tungkol sa kanyang bolang kristal. Right? Pasok, Harry Roque. Mga feng shui masters, no? At ang worst period of life, Inday Sara, natural. Dahil sinabi ni Manang Aim, talagang yan gulo. Gulo po yan. At kapag yan po yung nangyari, talagang hindi magiging mabuti para PBBM. Ang feng shui ni PBBM, hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay hindi lang si PRRD kung hindi pati si BP Sara sa ICC, ay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino.
Kapag tayo nakipagtulungan na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPIRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado, ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isuserve yan, baka hindi lang kay FPIRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bit, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po? No? So sa tingin ko, magkakamali sila no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig, natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap na maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, wag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng distab si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng distab, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi naman po importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng distab ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Ano naman ang prediction ko pagdating dito sa gulo sa China? Well, ang prediction ko po,
parang 8. So yun guys, napanood nyo si Roque, di ba? Sabi ko sa inyo, may bolang kristal yun eh. At sabi pa niya, yung ayon daw sa mga pusoy expert na hindi maganda ang mangyayari kay BBM ngayong pagpasok ng 2024. At ang sabi pa niya na itong si BBM ibibigay niya sa ICC itong si Digong at itong si Sara. Pero sabi niya pagka binigay niya at nangyari nga yun, magkakagulo daw. Diba? Yung taong bayan daw ay magwawala. So, dinadamay pa yung taong bayan itong si Harry Roque. Dahil sinasabi niya, popular pa rin itong si Duterte. Teka lang, porket ba popular yan, hindi na sa pwedeng managot sa ICC, di ba? So, kawawa naman, Harry Roque, yung mga biktima ng war on drugs na di umano'y, ayon sa mga human rights group, nasa 30,000 ang namatay na sinasabing nanlaban na walang katarungan. Kaya lumapit sila sa ICC upang tulungan sila na makamtan yung kanilang katarungan. Kaya sinasabi ni Roque na tatakbo itong si Sara sa 2028. Kaya daw ngayon pa lang para sinisiraan na siya, di ba? Pero pag sinuri mo naman na sinasabi niya, pag chinek naman natin guys, yung bilang DepEd Secretary nitong si Inday Sara, wala pa tayong nakikita ang improvement. Di ba? Halos controversial lang lumalabas. Yung 5.55 billion na hindi na-remit, di ba? Yung laptop controversial, yung na overpriced, di ba? At yung mga school equipment na hindi pa rin na-deliver. At marami pang ibang mga issue na hindi pa naayos. Even guys, yung pagtayo ng public school building, ay wala pa rin improvement. Lalo pang nadagdagan ng kakulangan, hindi siya nabawasan dahil wala pa tayong nakikita talagang pinapagawa. Yan, di kagaya lagi natin sinasabi, Cisco, di ba? Mga world class na public school, 10th floor with air condition pa ang kanyang mga pinagawa. Hindi siya secretary ng Department of Education. Itong si Sara, napakalaking budget, di ba? Halos 750 billion. Kung hindi ako nagkakamali, kanyang budget. Tapos walang nag-i-improve sa ating education. Kaya, kung sinasabi nilang malakas itong si Sara at talagang tatakbo bilang presidente sa 2028, dapat kayong magsuri, mga kababayan. Di ba? Suriin nyo na siya kasi ito na yung testing sa kanya. Ito na yung pagsubok sa kanya o ito na yung pinaka-training niya. At dito natin malalaman yung kakayahan niya. Kung ano bang klaseng mamuno ito bilang sa national position na Vice President ng Pilipinas at DepEd Secretary. So kung wala tayong makitang improvement at talagang walang mangyayari sa DepEd at nakita naman natin na naging kulilat na yung Pilipinas sa international, di ba? Yung sa PISA, di ba? At kung sa darating na araw o darating na taon pa, ay wala pa rin improvement, walang resibo, paano mo iboboto kung ganyan, di ba? Kasi ako guys, kung sinasabi nga, kung malagpasan lang yung ginawa ni Isko na 3 building, di ba? World class public school, sa loob ng halos 2 taon lang, ako susuporta ako dyan kay Sara. Pero kung wala tayong makitang resibo, puro lang sinasabi, malakas si Sara. Malabo pa yun sa sabaw ng pusit para iboto natin sa. Diba? So tayo guys, hindi tayo sa apelido, kaya na lagi sinasabi, hindi tayo sa politiko, especially sa politikong walang resibo. Doon tayo talagang sa bilis kilos kagaya ni Isko, diba? Pero kung wala tayong makitang ganun, paano mo iboboto na pinahawakan na sa kanya yung DepEd, naging Vice President na siya. At wala tayong nakitang anumang improvement o progreso sa ating bayan, especially sa larangan ng education, di ba? Bilang sa DepEd. Magsuri kayo, di ba? Kung sa apelido mo lang yan iboboto, kawawa ang ating bayan pagka ganun, di ba? Ngayon nga, di ba, yung mga sumuporta kay BBM, sabi niya, nabudol sila, di ba? Pero ng kampanya, nakipagpatayin sila, guys. Di ba? Kagaya nila, yung mga malalaking influencer guys, tayo munting channel lang tayo, di ba? Kagaya nila Maharlika, Bawal Lipunan,
at yung mga iba-ibang vloggers na malalaki pa guys. Di ba? Nung panahon na ito. Tapos makaraan, ang mga wala pa atang isang taon yung mahigit, di ba? Nung nanalo siya at nanumpa siya. Marami nang nakikritiko sa kanya. At ngayon, sino yung pinakamaingay sa social media guys? Dinaig pa yung mga talagang mga oposisyon na Liberal Party o tinatawag ng Dilawan no, kakamping. So sila na yung maingay ngayon, sila yung bumabanat sa gobyerno ni BBM. So talagang ano na guys, vocal na talaga. Vocal na talaga na sinasabi nila na si BBM ang may pakana ng lahat ng ito. Kumbaga may kumpas. Pero ang sinasabi naman natin, ngayon lang nila nalaman ba yan, di ba? Siyempre lahat ng kilos ng Kongreso, kung walang basbas ng Pangulo, wala, hindi ang kikilos, di ba? Sa SMNI, sa ICC, sa PESTOC, yun ang mga, guys, yung mga issue. Sa West Philippine Sea, di ba? So, dyan tayo manindigan, di ba? Yung mga politikong talagang lumalaban sa mga China, hindi sa kumakampiyon ng pagkaibigan. Kagaya ng ginawa ni Digong noong panahon na yun, na ngayon ay kabaligtaran ng ginagawa ni BBM. So yun guys, kayo, ano sa tingin nyo guys? Mangyayari kaya yung bolang kristal ni Harry Roque na ipapa-aresto na daw itong si Sara Duterte at itong si Digong. At pag nangyari yan, nagkatotoo nga yan, talagang di natin alam ang mangyayari guys. At baka ito na yung wakas ng political career ni Sara siguro at saka ni Digong, di ba? Kasi international yan eh. So, paano siya kung maging presidente siya? Hindi siya pwedeng lumabas ng bansa, guys. Lalong-lalo na kung mga membro ng ICC ang magkakaroon ng mga international summit. At bukod doon, siyempre, mga investor, di ba? Hindi rin basta-basta pumasok pag alam nila yung namumuno ay may kaso sa ICC. So, ayan guys. Malaya kayong mag-comment kung anong gusto nyong comment na posible kaya talaga yung sinasabi ni Roque na arrestuhin na sana. Inamin mismo ni Roque, di ba, nalabas-pasok na ang mga investigador ng ICC at ang gobyerno ni BBM bukas na talaga makiki-operate na. Ganyan din nasabi ni DOJ Secretary Remulla na papayagan na rin yung ICC pumasok sa ating bansa, i-regulate lang yung kanilang pagpasok. Alright? So, ganito naman po. Abangan yung susunod ko vlogs. Thank you very much po.